Paano na ang anak natin, Jericho? Hindi ko na kayang magtago habang araw-araw kong nakikita si Ate Winona na nagluluksa. Huwag kang umiyak, Fina. Ikaw ang magbibigay ng tunay na tagapagmana sa pamilyang ito. Matagal ko nang tanggap na walang kwenta ang sinapupunan ng asawa ng anak ko. Pero baka maghinala siya, ma. Nasa iisang bahay lang tayo. Paano kung malaman niya ang tungkol sa atin ng 8 taon? Ano kung maghinala? Utang na loob niya sa atin ng pamilyang ito. Hayaan muna natin si Winona, Fina. Baliw na yun sa pagkawala ng bata. Hindi na niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Kaya nga kailangan na nating kumilos, Jericho. Baka bawiin niya ang mga pinuhunan natin. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Bukas na bukas, ipapapirma ko sa kanya ang papeles ng paglipat ng kumpanya at ng mga resipe. Madaling paikutin ang taong wala na sa katinoan. Sa labas ng awang na pinto ng aklatan, nakatayo si Winona, tila isang estatwang inalisan ng kaluluwa. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay nakabaon sa isang maliit at malambot na sinulid ng lana. Isang kulay pastel na damit ng sanggol na hindi na kailanman maisusuot. Ilang araw pa lamang ang nakalipas mula nang duguin siya at mawalan ng anak sa ikalawang pagkakataon. Ngunit heto siya, pinapakinggan ng paglilibing sa kanyang buhay ng buhay. Wala siyang inilabas na kahit anong palahaw. Walang luhang bumagsak. Tila may isang malamig na kamay na dumukot sa kanyang puso at piniga ito hanggang sa madurog. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking iniupo niya sa trono ng kanyang sariling kumpanya, at ang pinsang buo na kinupkup niya mula sa pagiging ulila ay masayang pinag-uusapan ang kinabukasan sa ibabaw ng kanyang mga guho. Bumangon ang matinding pandidiri mula sa kanyang sikmura na umakyat sa kanyang lalamunan. Upang pigilan ang sariling makalikha ng ingay, kinagat niya ng madiin ang gilid ng kanyang palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko at mag-iwan ng mapupulang marka. Ang sakit sa kanyang balat ay walang panama sa sakit ng katotohanang natuklasan niya. Sila ang lumason sa kanyang tiwala. At ngayon, siya pa ang tatawagin nilang baliw. Bumukas ng tuluyan ng pinto ng aklatan. Lumabas si Jericho at nagulat ng bahagya nang makita si Winona na nakatayo sa pasilyo. Sa isang kisap mata, nagbago ang anyo ng lalaki. Ang mukha nitong kanina ay puno ng katusuhan ay napalitan ng maamong pag-aalala. Lumapit ito at mahigpit na yumakap sa kanya. Mahal, bakit gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka. Ako na ang bahala sa lahat. Huwag mo nang isipin ang kumpanya. Sa loob ng yakap na yon, naamoy ni Winona ang pabango ni Jericho. Dati, inakala niyang iyon ay amoy lamang ng murang pampalambot ng damit na palaging binibili ni Fina para sa pamilya. Ngayon, malinaw na sa kanya. Iyon ang murang pabango ni Fina na matagal nang kumapit sa balat ng kanyang asawa. Pinigilan ni Winona ang sariling itulak ang lalaki. Sa halip ay ibinaban niya ang kanyang paningin upang itago ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Sumunod na lumabas si Fina. May dalang isang baso ng mainit na gatas. Ang mukha ng kanyang pinsan ay maamo. Ang boses ay pilit na pinatamis ng pag-aalala. Ate Winona, inumin mo muna ito. Maputlang maputla ka na. Nandito lang kami ni Kuya Jericho para alagaan ka. Nang iabot ni Fina ang baso, sinadya nitong ibaba ang paningin sa patag na tiyan ni Winona. May isang saglit ng tagumpay na dumaan sa mga mata ng pinsan niya bago ito muling nagtago sa likod ng maamong maskara. Kinuha ni Winona ang baso. Ang init ng gatas ay nasunog sa kanyang namamanhid na mga palad. Ngunit tumango lamang siya at naglakad pabalik sa kanyang silid nang walang sinasabing kahit ano. Nang maisara niya ang pinto ng kanyang silid, inilapag niya ang gatas sa mesa. Hindi na siya iiyak. Ang Winona na nagmamakaawa para sa pagmamahal ng isang buong pamilya ay namatay na kasama ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Lumapit siya sa salamin at tinitigan ang sariling refleksyon. Ang magulo niyang buhok, ang namamagang mga mata,
Ang hitsura ng isang babaeng madaling paikutin at sirain. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa kanyang kahon ng pananahi. Walang pag-aalinlangan, ginupit niya ang sinulid ng damit ng sanggol na hawak niya. Ang pagkakahiwalay ng hibla ay ang hudyat ng pagputol niya sa lahat ng utang na loob at awa na mayroon siya para sa pamilyang ito. Gusto nilang isipin na siya ay baliw. Kung ganoon, ibibigay niya sa kanila ang isang babaeng walang katinuan, isang babaeng walang sasantuhin. Kinabukasan, pagdilat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang malamig na liwanag ng umaga. Sa ibabaw ng kanyang side table, katabi ng baso ng tubig, ay may nakapatong na isang maliit na bote ng puting gamot na walang pamilyar na tatak. Sa ilalim nito ay isang malinis at puting calling card na may maikling mensahe mula sa kanyang biyenan. Para sa ikabubuti ng pag-iisip mo, anak, uminom ka. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang calling card. Tinitigan niya ang pangalan na nakapaskil doon sa matapang at itim na tinta. Isang pangalan na magiging tulay niya palabas sa impyernong ito o ang mismong magtutulak sa kanya sa tuluyang pagkasira. Dr. Leon Montenegro, espesyalista sa pag-iisip. Mabigat at nakakasakal ang hangin sa hapagkainan kinabukasan. Ang bawat kumpas ng kubyertos ni Doña Celestina sa kanyang porselanang pinggan ay tila sinadyang gawin upang iparamdam kay Winona ang kanyang kawalan ng halaga. Nakayuko lamang si Winona, walang ganang nakatitig sa malamig na pagkain sa kanyang harapan, habang suot ang maskara ng isang babaeng nawala ng katinuan sa matinding pagdadalamhati. Sumimsim muna ng tsaa si Doña Celestina bago magbitiw ng mga salitang may bahid ng lason. Winona, napapansin ko na nagiging makakalimutin ka na simula nang mawala ang bata. Kagabi ay naiwan mong bukas ang ilaw sa pasilyo. Baka kung ano pa ang magawa mo sa bahay na ito at mapahamak tayo. Para sa kaligtasan nating lahat, akin na muna ang susi ng kahadeyero ng pamilya. Ako na muna ang mag-iingat ng mga mahahalagang dokumento hanggang sa gumaling ka. Umangat ang paningin ni Winona. Nakita niya ang pagkukunwari sa mga mata ng kanyang biyenan. Pilit na kinakain ng matanda ang kanyang mga karapatan gamit ang dahilan ng pag-aalala. Lumingon si Winona sa kanyang asawa. Umaasang may sasabihin ito, ngunit humawak lamang si Jericho sa kanyang kamay nang may pekeng lambing. Para rin sa ikabubuti mo ito, mahal, masyadong mahina ang isip at katawan mo ngayon. Hayaan mong kami muna ang bumuhat ng mga responsibilidad mo. Walang pagtutol na hinubad ni Winona ang susi mula sa kanyang baywang at tahimik na iniabot ito sa kanyang biyenan. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ang kanyang katinuan ang pinoprotektahan nila, kundi ang kanilang kasakiman. Matapos ang almusal, naging mas matapang ang pang-aangkin sa kanyang teritoryo. Habang nakaupo si Winona sa sala, pinanood niya ang mga kasambahay na nag-aakyat ng mga maleta patungo sa silid na katabi mismo ng kanilang kwarto ni Jericho. Sa likod ng mga kasambahay ay naglalakad si Fina. Nang makita ni Winona kung ano ang suot ng kanyang pinsan, tila may isang malamig na patalim na humiwa sa kanyang dibdib. Ang suot ni Fina ay ang sutlang bestida na kulay perlas. Ang regalong ibinigay ni Jericho kay Winona noong kanilang unang anibersaryo. Lumapit si Fina na may maamong na singiti. Tinatawid ang spasyo sa pagitan nila nang may kumpiyansa ng isang reyna. Dito na ako sa kabilang kwarto matutulog, Ate Winona. Para palagi kitang mababantayan kapag inaatake ka ng lungkot. Kailangan mo ng karamay ngayon. Iniabot ni Fina ang isang basong tubig at isang maliit na puting tableta. Vitamins mo, ate, para lumakas ka. Tinitigan ni Winona ang tableta. Alam niyang iyon ang parehong gamot na iniwan ng kanyang biyenan kaninang umaga. Kinuha niya ito, inilagay sa kanyang bibig, at ininom ang tubig habang nakatitig sa mga mata ni Fina. Ngumiti ang kanyang pinsan at tuluyan ng umakyat sa itaas. Nang makatiyak si Winona na wala nang nakatingin, iniluwan niya ang tableta mula sa ilalim ng kanyang dila patungo sa isang pirasong tissue. Binalot niya ito ng mahigpit.
Napagtanto niyang unti-unti na siyang ibinabaon ng buhay sa loob ng sarili niyang tahanan. Pagsapit ng tanghali, dumaan si Winona sa kusina upang kumuha ng malamig na inumin. Nang mapatingin siya sa malabong salamin ng pintuan patungo sa hardin, natigilan siya. Sa likod ng salamin, nakita niya ang dalawang anino na nag-uugnay. Ang matangkad na figura ni Jericho at ang balangkas ng katawan ni Fina ay magkadikit sa isang lihim na yakap. Hindi umiyak si Winona, hindi siya sumugod o nagwala. Sa halip, kalmado siyang nagbukas ng refrigerator, kumuha ng isang pitsel ng tubig at nagbuhos sa kanyang baso. Pinakinggan niya ang pagbagsak ng malamig na likido. Ininom niya ito ng dahan-dahan, hinahayaang ang lamig ng tubig ay manalantay sa kanyang lalamunan, pababa sa kanyang dibdib, upang patayin ang anumang natitirang init ng pagmamahal na mayroon siya para sa lalaking iyon. Nang matiyak niyang umalis na si Jericho patungo sa opisina at abala si Fina sa hardin, lihim na pumasok si Winona sa silid-aklatan ng kanyang asawa. Sinuyod niya ang mga nakatagong folder sa ilalim ng drawer na palaging iniiwang nakakandado ni Jericho. Dahil alam niya ang ugali ng asawa na itago ang susi sa ilalim ng paso ng orchids, madali niya itong nabuksan. Lumusot ang kaba sa kanyang dibdib nang mahugot niya ang isang makapal na dokumento. Nang basahin niya ang unang pahina, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Deed of transfer, ang mga eksklusibong resipe ng pamilya Alcaraz, ang mismong pamana ng kanyang yumaong ina na naging pundasyon ng kanilang buong kumpanya, ay inililipat sa ilalim ng pangalan ni Josefina Vergara. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa paghawak sa papel, isang pamilyar na boses mula sa labas ng pasilyo ang pumigil sa kanyang paghinga. Pasimpleng sumilip si Winona mula sa siwang ng pinto. Nakita niya si Fina na may kausap sa telepono. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Malapit na, konting tiis na lang. Oo, sinisiguro ko sa iyong mapapa sa akin din ang lahat ng ito. Wala nang magagawa ang baliw na yon. Sino ang kausap nito? Hindi maaring si Jericho dahil kapaalis lamang nito patungo sa kumpanya. May iba pa bang kasabwat ang kanyang pinsan sa paninirang ito? Hindi na nakapag-isip ng matagal si Winona dahil sa mga pamilyar at mabibigat na hakbang na palapit sa kanyang kinaroroonan. Mabilis niyang ibinalik ang dokumento sa tamang ayos, inilapat ang kandado at tahimik na lumabas sa kabilang pinto patungo sa sala. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Nanay Rosa, ang matandang kasambahay na matagal nang naglilingkod sa kanyang pamilya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-aalala at tahimik na awa. "Maam Winona," mahinang sambit ni Nanay Rosa, na tila natatakot na mabasag ang katahimikan ng malaking bahay. Dumating na po ang doktor na ipinatawag ni Sir Jericho. Huminga ng malalim si Winona. Inayos niya ang kanyang gusot na damit, pinanatili ang walang emosyong ekspresyon sa kanyang mukha, at nagsimulang humakbang pababa ng malapad na hagdanang gawa sa mahogany. Bawat paghakbang ay tila paglapit niya sa isang bagong pagsubok. Sa paanan ng hagdan, nakatayo ang isang lalaking may matipunong pangangatawan, pormal na suot, at hawak ang isang itim na folder. Nang mag-angat ito ng paningin, nagtama ang kanilang mga mata. Walang ngiti sa mga labi ng doktor. Sa halip, isang matalim, mapanuri, at napakalamig na tingin ang ipinukol ni Leon Montenegro sa kanya. Ang tingin ng isang taong handang basahin ang pinakamalalim niyang lihim, o marahil handang maging kasangkapan sa kanyang tuluyang pagbagsak. Naging isang entablado ang malawak na sala ng mga Alcaraz kung saan ginampanan ng bawat isa ang kanilang mga mapagkunwaring papel. Nakaupo si Winona sa dulo ng mahabang sofa, nakayuko at walang kibo, habang sa tapat niya ay ang malamig at mapanuring presensya ni Dr. Leon Montenegro. Sa gilid ng doktor ay nakatayo si Doña Celestina at nakaupo naman si Jericho.
Kapwa handang bigkasin ang kanilang mga inihandang kasinungalingan. Ginamit ni Doña Celestina ang kanyang paboritong tono ng boses, ang boses ng isang nag-aalalang ina na puno ng pasensya, ngunit may nakakubling lason sa bawat salita. Mabuti at dumating kayo, Dr. Montenegro. Hirap na kami sa kalagayan ng manugang ko. Mula nang makunan siya, palagi na lang siyang tulala. Minsan, kinakausap niya ang hangin. Hindi na rin niya makilala kung ano ang totoo at kung ano ang nasa isip lamang niya. Humawak si Jericho sa balikat ng kanyang ina at nagpakawala ng isang malalim at pekeng buntong hininga. Kahit anong alaga ko sa kanya, Doc, parang lumalayo ang isip niya. Gusto ko lang bumalik ang dati kong asawa. Natatakot akong baka saktan niya ang sarili niya o kaya naman ay mandamay siya ng iba sa bahay na ito. Tahimik lamang na nagsusulat si Leon sa kanyang kwaderno, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Pagkatapos ng ilang sandali, isinara niya ito at tumingin ng diretso kay Jericho. Salamat sa mga impormasyong ibinigay ninyo. Ngunit bilang bahagi ng aking pagsusuri, kailangan ko siyang makausap ng sarilinan. Walang ibang tao sa kwartong ito bukod sa aming dalawa. Nag-alangan si Doña Celestina, ngunit sa huli ay tumango ito at hinila ang kanyang anak palabas ng sala. Bago isara ang pinto, nag-iwan pa ng isang nagmamakaawang tingin si Jericho na tila isang martir na asawa. Nang sumara ang pinto, naiwan ang isang nakakabinging katahimikan sa pagitan ni Leon at Winona. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Leon. Sa likod ng kanyang propesyon bilang doktor, mayroon siyang sariling nakatagong layunin. Ang pamilya Alcaraz, ang sumira sa yumaong ama niya, maraming taon na ang nakalipas, at ang pagkuha sa tiwala nila upang patunayan ang pagkabaliw ni Winona ay isang hakbang tungo sa kanyang paghihiganti. Sinimulan ni Leon ang pagtatanong. Ang bawat tanong ay tila patalim na sadyang idinisenyo upang itulak si Winona sa isang sulok, upang pilitin itong umamin sa isang kahibangan. Sinasabi ng pamilya mo na nakakakita ka ng mga senyales na wala naman sa realidad, Mrs. Alcaraz. Madalas ka bang makaramdam ng pag-aalinlangan sa mga taong nasa paligid mo? Meron ka bang pakiramdam na pinagtataksilan kanila kahit wala namang pruweba? Dahan-dahang nag-angat ng paningin si Winona. Inaasahan ni Leon na makakita ng mga luhang nagmamakaawa o ng kalituhan sa mga mata ng pasyente. Ngunit laking gulat niya nang salubungin siya ng isang pares ng mga matang kalmado, matapang, at may taglay na napakatalim na liwanag. Wala ni isang bakas ng pagkabaliw. Ang nakita niya ay ang wangis ng isang babaeng ganap na gising sa katotohanan. Doc, sa tingin mo ba, ang taong nasasaktan ay baliw na agad? Ang boses ni Winona ay mahina, ngunit may diin na pumigil sa paghinga ng doktor. Kapag ba nakikita ko ang hindi nila gustong makita ko, may sakit na ako sa pag-iisip. Natigilan si Leon. Hindi ito ang sagot ng isang babaeng nawawala sa sarili. Tinitigan niyang mabuti si Winona at napansin niya ang isang maliit na detalye na nagpabagsak sa lahat ng kanyang mga hinala. Nakapatong ang dalawang kamay ni Winona sa kanyang kandungan, nakakuyom ng mahigpit. Nang bahagyang lumuwag ang pagkakakuyom nito, nakita ni Leon ang mga marka ng kuko na bumaon ng malalim sa mismong palad ng babae. May mga namuong dugo sa bawat hiwa. Ganoon katindi ang pilit na pagpipigil ni Winona sa kanyang sarili. Sinusugatan niya ang sariling laman upang manatiling gising at huwag magpadala sa emosyon. Ang matinding pagpipigil na yon ay nagpaalala kay Leon sa kanyang sariling ina. Noong mga panahong pinagbintangan din itong nawawala sa katinoan ng mga taong sumira sa kanilang pamilya. Isang mainit na alon ng awa at pag-unawa ang biglang pumatay sa apoy ng paghihiganti sa kanyang dibdib. Hindi si Winona ang kaaway, siya ang biktima. Upang hindi makahalata ang mga nakikinig sa labas, sinadya ni Leon na bitawan ang kanyang mamahaling pluma. Gumulong ito sa makintab na sahig hanggang sa tumigil sa mismong paanan ni Winona. Yumuko si Winona upang pulutin ang pluma. Kasabay nito,
Iniyuko rin ni Leon ang kanyang katawan upang abutin ito. Sa maikling sandaling magkalapit ang kanilang mga mukha, halos maramdaman ni Winona ang pag-ihip ng hininga ng doktor nang bumulong ito ng isang mensahe na hindi niya inaasahan. Alam kong hindi mo iniinom ang mga gamot. Mag-ingat ka. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Iniabot niya ang pluma nang hindi nagpapalit ng ekspresyon sa mukha. Ngunit sa loob-loob niya ay nag-uunahan ang mga katanungan. Paano nito nalaman? Bakit siya binabalaan ng isang taong binayaran ng kanyang asawa? Sino ba talaga ang lalaking ito? Tumayo si Leon at inayos ang kanyang kasuotan. Sakto sa pagbukas ng pinto kung saan pumasok sina Doña Celestina at Jericho na may nag-aabang na mga mata. Ano ang hatol ninyo, doktor? Tanong ni Doña Celestina nang may pagkainip. Humarap si Leon na may profesional na lamig sa mukha. Kailangan niya ng mahabang gamutan, isang masusing proseso na hindi dapat madaliin kung ayaw nating lumala ang kanyang kondisyon. Ako mismo ang regular na titingin sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Jericho sa pag-aakalang nakuha niya ang perpektong dahilan upang patagalin ang pagkulong kay Winona sa bahay nang hindi niya alam na ang doktor ay gumagawa lamang ng paraan upang bigyan ng sapat na oras ang asawa niya na makabangon. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, binalot ng madilim at malamig na hangin ang silid tulugan ng mag-asawa. Sa tabi ni Winona, nakahiga si Jericho, mabigat at pantay ang paghinga dahil sa pagod mula sa buong araw ng pagpapanggap. Dahan-dahang bumangon si Winona, walang kahit anong ingay na pinakawalan. Kinuha niya ang telepono ng kanyang asawa na nakapatong sa mesa. Matagal na niyang alam ang password nito, ang petsa ng kanilang kasal na inakala niyang tanda ng pagmamahal. Umilaw ang screen sa kanyang mga kamay. Mabilis niyang binuksan ang kahon ng mga mensahe, umaasang makakahanap ng pruweba ng mga transaksyon nito kay Fina. Ngunit tumambad sa kanya ang isang blangkong pahina, walang naiwang bakas. Lahat ng mensahe ay binura bago ito matulog. Habang nakatitig sa malamig na liwanag ng telepono, bigla siyang nakaramdam ng paggalaw mula sa higaan. Bago pa siya makabitiw, isang mabigat na braso ang gumapang at pumulupot sa kanyang baywang. Kinabig siya pabalik sa malambot na kutsyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Winona nang maramdaman niya ang init ng hininga ni Jericho sa kanyang leeg, kasabay ng isang boses na inaantok, ngunit nagdadala ng matinding kilabot sa kanyang buong pagkatao. Mahal, anong hinahanap mo sa telepono ko ng ganitong oras? Sa halip na magpakita ng gulat o takot, pinanatili ni Winona ang malamig at mabagal na paghinga. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang maling galaw lamang ay tuluyang guguho ang mga pader ng kanyang pagpapanggap. Dahan-dahan niyang inalis ang tingin sa hawak na telepono at ibinaling ito sa mukha ng kanyang asawa. Gusto ko lang malaman kung anong oras na, Jericho, sagot niya sa isang paos at tila pagod na boses. Hindi ako makatulog. Naiisip ko na naman ang bata. Parang naririnig ko siyang umiiyak. Tinitigan siya ni Jericho ng ilang segundo. Sinusuri kung may bahid ng kasinungalingan sa kanyang mga mata. Nang makumbinsi itong epekto lamang iyon ng kalungkutan at ng mga gamot na ipinapainom nila, bahagyang lumambot ang anyo nito. Kinuha ni Jericho ang telepono mula sa kanyang mga kamay at inilapag iyon pabalik sa mesa. Hinalikan nito ang kanyang noo, isang halik na nag-iwan ng pakiramdam ng pandidiri sa kanyang balat. Matulog ka na, mahal. Guni-guni mo lamang iyon. Pumikit si Winona, ngunit nanatiling gising ang kanyang diwa. Napagtanto niyang masyadong mahigpit ang hawak ni Jericho sa mga ebidensya sa loob ng bahay. Hindi niya ito magagawang mag-isa. Kailangan niya ng kakampi mula sa labas. Ilang araw ang lumipas at muling nagtipo ng mga alkaraz para sa kanilang nakagawiang salo-salo tuwing linggo. Naging panauhin nila si Tita Perla, ang kamag-anak nilang kilala sa pagiging mapanghusga at walang preno ang bibig, habang masayang nag-uusap ang lahat sa mahabang hapagkainan.
Tahimik namang nagsasali ng tubig si Winona sa bawat baso. Ginampanan niya ang papel ng isang asawang sunod-sunuran, isang anino sa sariling pamamahay. Pinagmasdan ni Tita Perla si Winona mula ulo hanggang paa bago bumaling kay Doña Celestina. Husko, Celestina, tiningnan mo ba ang itsura ng manugang mo? Parang lantang gulay. Sayang talaga at hindi makabuo. Kung ganyan ng ganyan na nasisiraan pa ng bait, paano na ang negosyo ninyo? Mabilis na inilipat ni Tita Perla ang kanyang paningin kay Fina, na noon ay maingat na hinihimas ang sariling tiyan. Mabuti pa itong si Fina. Kahit walang asawa, namumukadkad, malusog ang dinadala. Ganyan ang kailangan ng mga alkaraz, isang matris na mapapakinabangan, hindi yung pabigat sa pamilya. Yumuko si Fina, nagkunwaring nahihiya habang may tinatagong ngiti. Tita Perla naman, wag po kayong ganyan. Nandito po si Ate Winona. Baka makasama sa kondisyon niya ang mga sinasabi ninyo. Pinigilan ni Winona ang nanginginig niyang mga kamay. Sinadya niyang paawasin ng bahagya ang tubig na isinasalin niya sa baso ni Tita Perla. Tumulo ang malamig na tubig sa magarang mantel, dahilan upang mapasinghap ang matanda at umiling si Doña Celestina sa inis. Wala silang kaalam-alam na sa likod ng malungkot at tila nawawalang paningin ni Winona ay isang nag-aapoy na determinasyong sunugin silang lahat pagdating ng tamang panahon. Kinabukasan, sa ikalawang sesyon ng kanyang gamutan, pumigat ang pinto ng klinika nang isara ito ni Dr. Leon Montenegro. Tiniyak ng doktor na nakakandado ito. Binuhay niya ang isang maliit na makina sa gilid ng mesa na naglalabas ng banayad na musika upang walang sino man sa labas ang makarinig ng kanilang pag-uusap. Nang makatiyak na silang dalawa na lamang, nag-iba ang hangin sa loob ng kwarto. Ibinagsak ni Winona ang kanyang mga balikat at ang mga matang kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng talim at talino. Nakatayo siya sa harap ni Leon, hindi bilang isang pasyenteng baliw, kundi bilang isang babaeng handang lumaban. Kailangan ko ng tulong mo, Doc. Diretsyong pakiusap ni Winona. Inililipat ni Jericho ang mga pondo ng kumpanya namin gamit ang pangalan ng aking pagpapagamot. Sinasabi niya sa board of directors na nagpapadala siya ng milyon-milyon para sa mga mamahaling gamot at pasilidad sa ibang bansa dahil sa lumalala kong sakit. Binuksan ni Leon ang kanyang computer at mabilis na tiningnan ang mga listahan ng mga ospital at klinika na ipinakita ni Winona mula sa isang gusot na papel na nakuha niya sa basurahan ng asawa. Kumunot ang noo ng doktor nang mapagtanto ang katotohanan. Ang mga pangalan ng ospital ay pawang mga pekeng institusyon, mga dummy accounts na ginagamit upang hugasan ang perang ninanakaw ni Jericho mula sa kumpanya. Tinitigan ni Leon ang babaeng nasa kanyang harapan. Nakita niya ang katapangan nito na pinanday ng matinding sakit. Wala na siyang makitang dahilan upang ituloy pa ang paghihiganti sa pamilyang ito dahil ang babaeng ito ay mas biktima pa kaysa sa kanya. Susuportahan kita, Winona, sagot ni Leon. Ang boses ay mababa at puno ng kasiguraduhan. Hahanapin ko kung saan napupunta ang pera. At sa oras na maging handa ka, ako mismo ang tatayong saksi na wala kang sakit sa pag-iisip. Pagkaalis ni Winona, naiwan si Leon sa kanyang silya. Habang pinapatay niya ang musika, umilaw ang gilid ng screen ng kanyang laptop. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang email address ang pumasok. Nang buksan niya ito, isang maikling linya lamang ang nakasulat. Huwag mong kalimutan ang utang na dugo ng mga alkaraz. Malapit na silang bumagsak. Gumalaw ka na. Tinitigan yon ni Leon ng matagal bago niya tahimik na binura ang mensahe mula sa kanyang inbox. Nang hapong iyon, naglalakad si Winona pabalik sa kanyang silid nang mapansin niya ang coat ni Fina na nakasampay sa sofa sa sala. Nagpalingalinga siya bago mabilis na kinapa ang mga bulsa nito. Wala siyang nakuhang susi, ngunit nakuha niya ang isang nakarolyong resibo. Nang buklatin niya ito, isa itong resibo para sa isang ultrasound.
Nakapangalan doon si Josefina Vergara bilang ina. Ngunit ang espasyo para sa pangalan ng ama ay blanko. Ang petsa sa resibo ay tumutugma sa linggo kung saan sinabi ni Jericho na mayroon siyang mahalagang komperensya sa Singapore. Kinagat ni Winona ang kanyang labi. Ibinulsa niya ang resibo bilang isang mahalagang piraso ng ebidensya. Pagsapit ng hating gabi, bumaba si Winona patungo sa madilim na kusina upang uminom ng tubig. Laking gulat niya nang makita ang figura ni Nanay Rosa na nakatayo o malapit sa lababo. Dahan-dahang lumapit ang matandang kasambahay. Lumingon muna ito sa paligid upang makasigurong walang ibang nakikinig. Bago nito kinuha ang kamay ni Winona at ipinatong doon ang isang mainit at bagong lagang itlog ng manok. Kailangan mong magpalakas, anak, para sa laban. Bulong ni Nanay Rosa. Ang mga mata ay namumula at puno ng pangunawa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang luhang nakawala sa mga mata ni Winona. Ang simpleng init ng itlog sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi siya lubusang nag-iisa sa madilim na bahay na ito. Umakyat muli si Winona dala ang bagong lakas dahil alam niyang nasa ibaba pa si Fina upang manood ng telebisyon. Sinamantala niya ang pagkakataon upang pumasok sa silid ng kanyang pinsan. May dala siyang isang maliit na voice recorder. Gumapang siya sa ilalim ng kama upang idikit iyon sa pinakatagong bahagi ng kahoy. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas mula sa ilalim ng kama, narinig niya ang mga mabibigat na hakbang na papaakyat ng hagdan. Sinusundan ng isang mahinang tawanan. "Jericho, baka may makakita sa atin." Malanding bulong ni Fina habang naglalakad patungo sa silid. "Tulog na ang lahat," sagot ni Jericho. Ang boses ay mabigat sa pagnanasa. "Kasama na ang baliw kong asawa." Nanlamig ang buong katawan ni Winona habang nakadapa sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Nagsimula nang umikot ang hawakan ng pinto. Nakahiga si Winona sa malamig, madilim, at maalikabok na sahig sa ilalim ng kama ni Fina. Halos hindi siya humihinga habang nakikita ang dalawang pares ng mga paa na pumasok sa silid. Naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon sa ibabaw ng kanyang ulo nang humiga doon ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa kanyang kabaong. "Jericho, sigurado ka ba kay Dr. Montenegro?" Tanong ni Fina habang maririnig ang mahinang kaluskos ng mga unan. Paano kung mapansin niyang nagpapanggap lang si Ate Winona? "Huwag kang mag-alala, Fina," sagot ni Jericho na may kasamang mayabang na tawa. "Malaki ang binabayad ko sa kanya. At isa pa, walang kakampi si Winona sa bahay na ito. Pagkatapos ng gabi ng anibersaryo, kapag napirmahan na niya ang huling papeles ng paglilipat ng ari-arian, tuluyan na natin siyang ilalayo. Isasara natin siya sa isang tahimik na pasilidad kung saan wala nang makakarinig sa kanya. At ang lahat ng pamana ng kanyang ina ay magiging sa atin na." "Salamat, Jericho," bulong ni Fina na may kasamang malanding tawa. "Ang tanga talaga ng pinsan ko. Akala niya ay tapat ka sa kanya hanggang sa huli." Sa ilalim ng kama, dumana si Winona ng isang impyernong walang apoy. Upang mapigilan ang pagkawala ng kanyang hininga at ang pagtakas ng isang hagulgol, kinagat niya ng buong lakas ang kanyang ibabang labi. Nalasan niya ang tamis at lansa ng sariling dugo na dumanak sa kanyang bibig, ngunit nanatili siyang walang kibo. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay tahimik na hinigop ng maalikabok na sahig. Doon, sa ilalim ng kama ng kanyang kaaway, tuluyan nang naglaho ang huling kakarampot na awa sa kanyang puso. Nang sa wakas ay makatulog ang dalawa, dahan-dahang gumapang si Winona palabas ng silid. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumasakit at ang kanyang kaluluwa ay tila isang basag na salamin na hindi na muling mabubuo pa. Kinaumagahan, pumasok si Winona sa klinika ni Dr. Leon Montenegro na tila isang buhay na bangkay.
Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay, at walang kulay ang kanyang mga labi. Sa sandaling sumara ang pinto, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Hindi nagtanong si Leon. Hindi niya hiningi ang mga detalye ng nangyari. Sa halip, mabilis na lumapit ang doktor, binuhat si Winona patungo sa malambot na silya at kinuha ang kanyang sariling makapal na Amerikana upang isampay sa nanginginig na mga balikat ng babae. Kinandado niya ang pinto ng klinika upang matiyak na walang makakaabala sa kanila. Umupo si Leon sa tapat ni Winona. Marahan niyang kinuha ang malamig at nanginginig na mga kamay ng babae. Pinagsikop ang mga ito sa loob ng kanyang sariling mga palad upang ibahagi ang kanyang init. Sa tahimik na sandaling iyon, walang ingay ng paligid. Naramdaman ni Winona ang isang ligtas na kanlungan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Napansin ni Leon ang isang maliit na sugat sa ibabang labi ni Winona kung saan may natuyong dugo mula kagabi. Kumuha ang doktor ng isang malinis na tissue, binasa ito ng kaunti at dahan-dahang idinampi sa kanyang labi upang linisin ang sugat. Ang kanyang mga mata, na dati ay palaging puno ng lamig at paghihiganti, ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala at galit para sa mga taong gumawa nito sa kanya. Sino ang gumawa nito sa'yo? Mababang tanong ni Leon, ngunit may talim ang bawat pantig. Isinalaysay ni Winona ang lahat ng kanyang narinig kagabi sa ilalim ng kama. Sa bawat salitang binibitawan niya, mas humihigpit ang hawak ni Leon sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tuluyan nang itinapon ni Leon ang kanyang sariling balak na paghihiganti sa pamilya Alcaraz. Ang babaeng nasa harap niya ay walang kasalanan sa nakaraan at gagawin niya ang lahat upang maging taming pananggalang nito. Hindi ko hahayaang mangyari ang plano nila, Winona, panigurado ni Leon. May nahanap na kami ng aking tauhan. Ang mga pondong kinuha ni Jericho sa kumpanya ay matagumpay nang nailipat sa isang offshore account sa Switzerland sa ilalim ng pangalan ni Fina. Ngunit may isang problema. Tumingin si Winona sa doktor, naghihintay ng kasagutan. Ang huling pagpapatibay ng paglilipat ng pondo ay nangangailangan ng pag-apruba ng pangalawang susi ng kahadeyero ng pamilya. Ang susi na hawak ng iyong biyenan. Paliwanag ni Leon. Napakunot ang noo ni Winona. Lihim kong tiningnan ang silid ni Doña Celestina kagabi bago ako umalis ng bahay. Ngunit ang pangalawang susi ay wala roon. Nawawala ito. Sino ang kumuha ng susi? O saan ito itinago ng kanyang biyenan upang matiyak na walang makakahawak nito? Hindi pa man nila natatapos ang kanilang pag-uusap. Narinig nila ang marahang pagtama ng takong ng sapatos sa sahig ng pasilyo sa labas ng klinika. Ang bawat tunog ay tila isang babala ng paparating na panganib. Walang pasabi o abiso ng appointment ang pagdating na ito. Nakarating ang tunog sa tapat mismo ng pinto ng klinika. Pagkatapos ay pinihit ang hawakan nito ng marahas. Dr. Montenegro, nandyan ba kayo? Gusto kong makita kung may pagbabago ba sa estado ng aking manugang. Ang boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw habang tuluyan nitong itinutulak ang pinto upang pumasok. Mabilis na humakbang si Leon patungo sa pintuan, bahagyang humarang sa direktang paningin ni Doña Celestina upang bigyan si Winona ng kakarampot na segundo na maiayos ang kanyang sarili. Sa ibabaw ng mesa, mabilis na ibinaba ng doktor ang isang pekeng dokumento na naglalaman ng kanyang ginawang pagsusuri. Doña Celestina, formal na bati ni Leon, ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Katatapos ko lang suriin si Winona. Masakit mang sabihin, ngunit lumalala ang kanyang kondisyon. Nakakaranas siya ng matinding paranoia at psychosis. Ang kanyang isip ay lumilikha ng mga kaaway na hindi naman totoo. Lumingon si Doña Celestina kay Winona. Nakita niya ang kanyang manugang na nakabalot pa rin sa makapal na Amerikana ni Leon, nakayuko
at marahang umuuga ang katawan habang nakatitig sa kawalan. Ang nakakaawang anyo ni Winona ay nagdala ng lihim na katuwaan sa puso ng matandang matriarka. Diyos ko, kahabag-habag naman ang aking manugang, sabi ni Doña Celestina habang humahawak sa kanyang dibdib at nag-aantanda ng krus, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Salamat, Dr. Montenegro. Tama nga ang hinala namin ni Jericho. Kailangan niya ng mahabang pahinga at masusing pag-aalaga sa isang tahimik na lugar. Kami na ang bahalang mag-uwi sa kanya. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, binalot ng marangyang palamuti ang malawak na hardin ng mga alkaraz para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Fina. Inanyayahan ang lahat ng malalapit na kamag-anak at mga kakilala sa negosyo. Sa gitna ng kasiyahan, suot ni Fina ang isang magandang pastel na damit, habang si Winona naman ay nananatiling tahimik sa isang sulok, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang mga kaaway. Nang mapuno na ang baso ng mga bisita at nasa gitna na ng usapan ng lahat, sinadya ni Fina na lumapit kay Winona na may dalang plato ng pagkain. Sa harap ng maraming testigo, kabilang si Tita Perla, biglang lumuhod si Fina sa paanan ni Winona. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang maamong mukha. Ate Winona, pakiusap, patawarin mo na ako. Umiiyak na pagsusumamo ni Fina. Sapat ang lakas ng boses upang makuha ang atensyon ng buong paligid. Utang ko sa pamilya mo ang aking buhay. Kung sa tingin mo man ay inaagaw ko ang pamamalakad sa bahay na ito, ginagawa ko lang po iyon dahil may sakit ka. Huwag mo po sanang isipin na may masama akong balak. Patawarin mo ako, ate. Mabilis na nagbulungan ang mga kamag-anak. Narinig ni Winona ang mga mapanghusgang salita ni Tita Perla sa likuran. Kaya nga, napakawalang utang na loob talaga ni Winona. Nasisiraan na nga ng bait. Nagagawa pang pagbintangan ng pinsan niyang nagpapakapagod para sa kanya. Tinitigan ni Winona si Fina na nakaluhod sa kanyang paanan. Ang bawat luha ng kanyang pinsan ay tila isang dumi na nagpapababa sa kanyang dignidad. Ngunit sa halip na magalit, dahan-dahang ngumiti si Winona, isang ngiting malamig at walang kahit anong init ng buhay. Inabot niya ang mga kamay ni Fina at marahan itong itinayo. Huwag kang mag-alala, Fina, bulong ni Winona. Ang boses ay sapat na upang marinig ng mga nakapaligid. Kilala kita. Alam ko kung ano ang mga sakripisyo mo para sa pamilyang ito. At dahil dyan, sisiguraduhin kong ibibigay ko sa'yo kung ano ang nararapat sa'yo. Lumapit si Winona sa mesa kung saan nakalagay ang malaki at magandang birthday cake ni Fina. Kinuha niya ang kutsilyo, humiwa ng isang piraso at inilagay iyon sa isang maliit na plato. Humati siya ng kakarampot gamit ang tinidor at tinikman ito habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng kanyang pinsan. Pagkatapos, nang may banayad ng ngiti, binitawan niya ang plato at hinayaang mahulog ang buong piraso ng cake ng diretsyo sa basurahan na nasa tabi ng mesa. Natigilan si Fina. Ang kanyang nangiti ay napawi, habang ang mga bisita ay napasinghap sa inakalang muling pag-atake ng pagkabaliw ni Winona. Ngunit para kay Fina, ang mensahe ay malinaw. Si Winona ay hindi na natatakot at handa na nitong itapon ang lahat ng mayroon siya. Pagsapit ng gabi, sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Winona ang voice recorder na kanyang itinago sa ilalim ng kama ni Fina kagabi. Isinuot niya ang kanyang earphones at pinakinggan ang nakaimbak na usapan ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan. Sa gabi ng ika-50 anibersaryo ng kumpanya Jericho, maririnig ang boses ni Fina sa recording. Doon natin siya pipiliting pumirma ng irrevocable power of attorney sa harap ng mga abogado at board members. Kapag nakuha na natin ang pirma niya, wala na siyang magagawa. Diretso na siya sa pasilidad kinabukasan. Iyan ang pinakamagandang plano, Fina. Sagot ni Jericho. Wala nang makakapigil sa atin. Napatango si Winona sa dilim. Alam na niya ang eksaktong petsa ng kanyang nakatakdang pagbitay
at ang araw kung kailan niya gagamitin ang lahat ng kanyang nakalap na ebidensya upang sunugin ang kanilang mga pangarap. Ngunit may isang bagay na nagpagulo sa kanyang isip. Kaninang hapon, may dumating na isang misteryosong kahon na naglalaman ng mga tuyong itim na rosas na ipinadala para kay Doña Celestina. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging isang card na may bakas ng itim na dumi ng uling ang nakalagay. Nang makita ito ng kanyang biyenan, kapansin-pansin ang takot sa mga mata nito bago mabilis na itinago ang kahon. Sino ang nagpadala niyon? Nabasag ang kanyang pag-iisip nang maramdaman niya ang marahang panginginig ng kanyang lihim na telepono na ibinigay ni Leon. Mabilis niya itong sinagot. Winona! Ang boses ni Leon sa kabilang linya ay mababa, ngunit puno ng matinding babala. Nagkaroon ako ng balita mula sa aking kakilala sa ospital. Kakatransaksyon lang ni Jericho sa isang illegal na supplier sa itim na merkado. Nagbabayad siya ng malaking halaga para sa isang hindi rehistradong gamot na may kakayahang magdulot ng matinding pagkasira ng isip sa loob ng ilang oras. Gagamitin nila ito sa'yo bago sumapit ang gabi ng anibersaryo. Lumingon si Winona sa kanyang mesa. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang isang maliit at puting tableta na sadyang iniwan doon. Naghihintay na inumin niya sa susunod na araw. Pumasok si Jericho sa silid-tulugan bitbit ang isang tasa ng bagong timplang kape. Ang mabangong amoy nito ay sumabay sa malamig na hangin ng umaga. Ngunit para kay Winona, ang bawat hibla ng singaw nito ay may dalang amoy ng kamatayan. Umupo si Jericho sa gilid ng higaan, may dalang maamong ngiti na pilit na pinapaganda ng kanyang mga mata. Bagaman may kakaibang pananabik na nakakubli sa bawat kumpas ng kanyang mukha. Mahal, ipinagtimpla kita ng kape. Lambing ni Jericho habang iniaabot ang tasa sa mga kamay ni Winona. Kailangan mo ito para maging maayos ang pakiramdam mo. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari kahapon. Tinitigan ni Winona ang madiglim na likido sa loob ng tasa. Naalala niya ang babala ni Leon kagabi tungkol sa hindi rehistradong gamot na binili ng kanyang asawa. Alam niyang ito na ang sandali na susubukan nilang sirain ang kanyang isip ng tuluyan. Salamat, Jericho, mahinang sagot ni Winona. Pilit na pinatitinig ang kanyang boses, pero parang wala akong gana ngayon. Medyo sumasakit ang ulo ko. Kumunot ang noo ni Jericho at ang kanyang pilit na ngiti ay bahagyang nayanig. Uminom ka na, mahal. Baka lumamig. Masasayang ang timpla ko. Mas inilapit pa nito ang tasa sa kanyang mga palad. Nang hawakan ni Winona ang hawakan ng tasa, sinadya niyang pakaluyugin ang kanyang buong katawan. Nagkunwari siyang inatake ng isang matinding panginginig, dahilan upang mabitawan niya ang tasa. Bumagsak ang kape sa mamahaling puting alpombra, lumikha ng isang malaking maitim na mansya habang ang baso ay gumulong sa sahig. Sa isang kisap mata, nagbago ang mukha ni Jericho. Ang galit ay mabilis na gumuhit sa kanyang mga labi at naramdaman ni Winona ang pagtaas ng kamao nito bago pilit na ibinaba muli. Ang tanga mo naman talaga, Winona. Sigaw ni Jericho na hindi na napigilan ng kanyang inis bago mabilis na binalitukan ang sariling dila upang bawiin ang sinabi. Ibig kong sabihin, magpahinga ka na lang muna. Ako na ang magtatawag ng kasambahay para linisin yan. Mabilis na lumabas si Jericho at marahas na isinarado ang pinto. Napahinga ng malalim si Winona habang mabilis na pinahid ang ilang talsik ng kape sa kanyang kamay. Ang panganib ay mas lumalapit na sa kanya sa bawat oras at kailangan na niyang gumawa ng isang malaking hakbang. Pagsapit ng hapon, sa ilalim ng makulimlim at maulang langit, naglakbay si Winona patungo sa isang liblib na pantalan sa dulo ng lungsod. Ang malamig na amoy ng dagat at ang ingay ng bawat patak ng ulan sa mga bubong ay sumalubong sa kanya. Doon, sa ilalim ng isang silong, nakatayo si Leon Montenegro na may hawak na payong. Nang makalapit si Winona,
Iniabot ni Leon ang isang makapal na sobre. Ito ang opisyal na DNA report mula sa aking kakilala sa laboratorio. Positibo. Si Jericho ang ama ng dinadalang bata ni Fina. Kasama rin dito ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo na ginawa nila sa mga dummy companies. Kinuha ni Winona ang sobre. Naramdaman ang bigat ng katotohanang hawak na niya. Dahil sa lakas ng hanging dala ng ulan, nanginginig ang kanyang katawan sa lamig. Nang mapansin ito ni Leon, dahan-dahang humakbang ang doktor patungo sa kanya. Inilapit ang payong upang protektahan ng babae mula sa lamig ng ulan, dahilan upang ang sarili nitong kanang balikat ay tuluyang mabasa ng malamig na patak. Sa isang saglit ng kahinaan, hinayaang isandal ni Winona ang kanyang ulo sa balikat ni Leon. Naramdaman niya ang amoy ng Amerikana ng lalaki, isang amoy ng kaligtasan at katiwasayan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit, Winona. Bulong ni Leon. Ang boses ay matatag sa gitna ng ingay ng ulan. Isang ligaw na patak ng ulan mula sa basang buhok ni Leon ang gumulong pababa at pumatak sa pisngi ni Winona. Dahan-dahang itinaas ni Winona ang kanyang kamay upang punasan ito at sa isang maikling segundo, naglapat ang kanilang mga daliri. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso ay tuluyang naglaho sa gitna ng malamig na hapon. Nang magsimula ng maglakad palayo si Winona, tinitigan siya ni Leon mula sa likuran. Nang mawala na ang anino ng babae, kinuha ng doktor mula sa kanyang bulsa ang isang luma at kupas na larawan ng kanyang yumaong ama. Tinitigan niya ito nang may lungkot at dahan-dahang pinagpunit-punit ang larawan. Hinayaang tangayin ng hangin at ulan ng mga piraso patungo sa madilim na dagat. Pinili na niya ang protektahan ang kasalukuyan kaysa sa maghiganti para sa nakaraan. Pagbabalik ni Winona sa mansyon, hinarap niya sina Doña Celestina at Jericho na noon ay nag-uusap sa sala. Nagkunwari siyang mahina, tila pagod na pagod at walang lakas na lumaban. Ma, Jericho? Mahinang pakiusap ni Winona habang nakahawak sa kanyang noo. Hindi ko na kaya ang bigat ng kumpanya. Gusto ko nang magpahinga ng tuluyan. Kung maaari, ihanda niyo na ang mga papeles para mailipat ang pamamahala kay Fina. Pagod na ako sa lahat ng ito. Nagliwanag ang mga mata ni Doña Celestina sa kasakiman, habang si Jericho naman ay palihim na nagpakawala ng isang matagumpay na ngiti. Akala nila ay epekto ito ng kanilang ginagawang pag-atake sa kanyang isipan. Mabuti naman kung ganon, anak. Sagot ng kanyang biyenan na may pekeng tamis. Ihahanda namin ang mga papeles upang mapirmahan mo sa gabi ng anibersaryo ng kumpanya. Mabilis na umalis si Jericho upang tawagan ng kanilang abogado upang ihanda ang power of attorney. Hindi nila alam na bawat galaw nila ay bahagi lamang ng mas malaking patibong na inihanda ni Winona. Palihim ding nakipag-ugnayan si Winona sa 3 matatandang miyembro ng Board of Directors na tapat sa kanyang yumaong ama upang masiguro na sila ay darating sa gabi ng anibersaryo upang saksihan ang pagbagsak ng kanyang asawa. Pagsapit ng gabi, sa loob ng kanyang silid, nagsusulat si Winona ng ilang mahahalagang tala sa isang pirasong papel, kabilang ang numero ng lihim na account ni Jericho sa Switzerland na nakuha ni Leon. Ngunit bago pa niya maitago ang papel, biglang bumukas ang pinto ng walang anumang katok. Pumasok si Fina na may dalang tasa ng gabi-gabing gatas. Mabilis na tinakpan ni Winona ang papel gamit ang kanyang kamay, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo na si Fina sa gilid ng kanyang mesa at ang mga matatalim nitong mata ay nakatitig sa bahagyang nakalabas na papel sa ilalim ng kanyang mga palad. Mabilis na inabot ni Fina ang papel at hinablot ito mula sa mesa ni Winona bago pa man ito makakilos. Binuklat ng kanyang pinsan ang papel at tinitigan ang nakasulat doon. Ate Winona, ano ito? Tanong ni Fina habang ang kanyang boses ay biglang nawala ng tamis at ang kanyang mga mata ay nanginginig sa matinding pagdududa. Bakit mo isinusulat ang lihim na account number ni Jericho?
Nahanap ko yan sa mga gamit ni Jericho noong 1 linggo, Fina. Mabilis na sagot ni Winona. Ang kanyang boses ay biglang nanginginig at ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luhang pilit niyang pinalabas upang magmukhang desperada. Akala ko lihim niyang pondo yan para sa bata. Gusto ko sanang magdeposito doon ng pera mula sa sarili kong ipon. Pambili ng mga mamahaling gamit para sa baby mo, Fina. Para mapatunayan ko kay Jericho na handa akong tanggapin ang anak ninyo kung mananatili lang siyang tapat sa akin. Humagulgol si Winona, tila isang kaawa-awang asawa na handang ibaba ang sariling marangal na pangalan para lamang sa isang lalaking hindi naman siya mahal. Tinitigan siya ni Fina ng may matinding panghahamak. Sa isip ng kanyang pinsan, ang utak ni Winona ay tuluyan ng natunaw dahil sa matinding kalungkutan at sa mga gamot na ibinibigay nila. Bahagyang tumawa si Fina bago ibinalik ang papel sa mesa. Ate Winona, huwag ka nang umiyak. Sabi ni Fina na may kasamang mapagkunwaring awa. Huwag kang mag-alala. Para naman sa bata talaga ang lahat ng ito. Kinuha ni Fina ang papel at lumabas ng silid. Kumbinsido na wala ng kakayahan si Winona na lumaban o mag-isip ng kahit anong masamang balak. Kinabukasan, sa loob ng opisina ng kanilang abogado na si Attorney Salvador, nagtipon sina Doña Celestina, Jericho at Fina. Nakaupo si Winona sa tapat nila, tila isang nakakulong na bilanggo na naghihintay ng hatol. Inilapag ng abogado sa kanyang harapan ang isang makapal na dokumento, ang Deed of Donation at Irrevocable Power of Attorney na maglilipat ng lahat ng ari-arian, ang kumpanya at ang mga resipe ng kanyang ina sa pangalan ni Jericho at Fina. Tinitigan ni Winona ang pluma na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Nag-alangan siya, pilit na ipinapakita ang huling piraso ng kanyang pag-aalinlangan. Jericho, sigurado ka ba rito? Tanong ni Winona, may luhang gumulong sa kanyang pisngi. Ito ang huling iniwan ng aking ina para sa akin. Bumitaw ng mga salitang puno ng gaslighting si Doña Celestina. Ginagamit ang kanyang matalim na pananalita upang pilipitin ang kalooban ni Winona. Winona, para sa ikabubuti ng pamilya natin ito, ang asawang mabuti ay sumusunod sa desisyon ng kanyang pamilya. Walang ibang mag-aalaga sa kumpanya, kundi si Jericho, lalo na't ganyan ang kalagayan mo. Gawin mo ito para sa kapayapaan nating lahat. Nanginginig ang kamay ni Winona nang hawakan niya ang pluma. Sa harap ng mga nakangiting mukha ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan, dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan sa dulo ng dokumento. Nagkatinginan sina Jericho at Fina ng may matatag na tagumpay sa kanilang mga mata. Sa wakas, nakuha na nila ang lahat. Ang hindi nila alam, lihim na binago ni Winona ang kaunting bahagi ng kanyang lagda. Isang lumang turo ng kanyang yumaong ama na kung saan may isang maliit na detalye siyang binabago sa pirma kapag pinipilit siyang pumirma sa ilalim ng takot. Ang lagdang iyon ay walang bisa sa batas. Isang bagay na napatunayan na niya sa tulong ng ibang abogado sa pamamagitan ni Leon. Inabot ni Winona ang mga susi ng kanyang opisyal na tanggapan kay Fina. Ito na, Fina. Ikaw na ang bahala sa lahat. Kinuha yon ni Fina ng may kasakiman, hindi man lang nagpasalamat. Nang lumabas si Winona sa malaking gusali ng opisina, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Tumingala siya sa langit, huminga ng malalim, at hinayaang humalik ang hangin sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang buwan ng dilim, isang tunay at magandang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Malapit na silang magbayad. Samantala, sa isang hindi kilalang bahagi ng gusali ng pagdiriwang kung saan gaganapin ang ika-50 anibersaryo ng kumpanya, isang lalaking nakauniporme ng courier ang lumapit sa technical team. Iniabot nito ang isang maliit na USB na may tatak na anniversary video, final. Tinanggap ito ng technician ng walang pag-aalinlangan. Hindi alam na ang nilalaman nito ay ang mismong magpapasabog sa gabi
ng pagdiriwang. Sino ang nag-utos sa courier na yon? Gabi, 12 oras bago sumapit ang gabi ng anibersaryo. Nasa loob ng kanyang opisina sa bahay si Jericho, masayang nagbibilang ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang kanyang katuwaan ay biglang naputol nang makatanggap siya ng isang opisyal na tawag mula sa bangko sa Switzerland. Magandang gabi, Sir Jericho. Ang boses ng opisyal sa kabilang linya ay seryoso. Nais ko lamang ipabatid na ang lahat ng inyong offshore accounts ay kasalukuyang naka-freeze dahil sa isang aktibong investigasyon tungkol sa iligal na paglilipat ng pondo. Namilog ang mga mata ni Jericho sa matinding gulat at galit. Ano? Hindi maaari. Sino ang nag-utos niyan? Wala po kaming karagdagang impormasyon sa ngayon, sir. Sagot ng opisyal bago tapusin ang tawag. Naramdaman ni Jericho ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang pera, ang kanyang kinabukasan, ay biglang nawala. Sa gitna ng kanyang galit, isa lamang ang taong pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang asawa. May alam ba si Winona? Sa kalaliman ng gabi, nabasag ang katahimikan ng mansyon. Isang marahas at paulit-ulit na paghampas ng kamao sa kahoy na pinto ng silid ni Winona ang umalingaw-ngaw. Marahas na itinulak ni Jericho ang pinto ng silid tulugan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Winona. Nang marating niya ang higaan, marahas niyang hinawakan ang magkabilang balikat ng kanyang asawa. Winona, ano ang ginawa mo sa mga accounts ko? Bakit naka-freeze ang pera ko sa Switzerland? Sigaw ni Jericho habang pilit na niyayanig ang katawan ng babae. Niyakap ni Winona ang kanyang sarili. Pinilit na manginig ang kanyang buong katawan at maglabas ng mga luhang puno ng takot. Jericho, nasasaktan ako. Anong account? Anong Switzerland? Wala akong alam. Pakiusap. Bitawan mo ako. Huwag kang magmaang-maangan sa akin. Damba ni Jericho, mas lalo pang humigpit ang kanyang hawak. Alam kong ikaw lang ang may kakayahang gumawa nito. Sabihin mo sa akin, sino ang katulong mo? Jericho, bitawan mo siya. Isang matatag, malamig, at may autoridad na boses ang bumasag sa tensyon mula sa pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Jericho nang makita si Dr. Leon Montenegro na mabilis na pumasok sa silid. Lihim na tinawagan ni Nanay Rosa ang doktor nang marinig ang marahas na paggising ni Jericho kay Winona. Mabilis na lumapit si Leon at marahang inalis ang mga kamay ni Jericho mula sa balikat ni Winona. Inilagay ang sarili sa pagitan ng mag-asawa bilang proteksyon. Doktor, bakit ka nandito ng ganitong oras sa bahay ko? Tanong ni Jericho. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses, ngunit may bakas pa rin ng galit. Tinitigan siya ni Leon nang may professional na lamig. Tinawagan ako ng inyong kasambahay dahil sa emergency. Jericho, ang ginagawa mong emosyonal na stress sa kanya ay maaaring magbunga ng permanenteng amnesia o pagkasira ng memorya. Kung mangyayari iyon, hindi siya makakapirma ng mga huling dokumento o makakapagsalita sa harap ng board bukas. Gusto mo bang mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan ninyo? Natigilan si Jericho. Naalala niya ang kahalagahan ng pirma at ng presensya ni Winona sa gabi ng anibersaryo upang maging legal ang paglipat ng ari-arian sa harap ng mga testigo. Pumasok din sa silid si Doña Celestina, na noon ay napansin ang panganib sa ginagawa ng kanyang anak. Jericho, makinig ka kay Dr. Montenegro. Huwag mong sirain ang plano natin para sa bukas dahil lang sa galit mo. Saka na natin asikasuhin ang problema sa bangko pagkatapos niyang magsalita sa anibersaryo. Huminga ng malalim si Jericho at marahas na binitiwan ang kanyang kamao. Magpasalamat ka sa Dr. Winona. Bukas, matatapos din ang lahat ng ito. Lumabas sila ni Doña Celestina. Iniwang muling tahimik ang silid. Nang makatiyak na wala na ang dalawa, tuluyan nang nanghina ang katawan ni Winona. Ngunit bago pa man siya tuluyang mabuwal, sinalo siya ng mga bisig ni Leon. Niyakap siya ng doktor ng napakahigpit,
Isang yakap na puno ng pangako at proteksyon. Sa dibdib ni Leon, hinayaan ni Winona na umagos ang kanyang mga tunay na luha. Ang pagod ng mahabang buwan ng pagpapanggap ay biglang naglaho. Nandito ako, Winona. Hindi kita pababayaan. Bulong ni Leon habang hinahaplos ang buhok ng babae. Nang kumalma na si Winona, marahang umupo si Leon sa tabi niya. Tinitigan niya ang kaliwang kamay ng babae kung saan nakasuot pa rin ang gintong singsing na ibinigay ni Jericho. Dahan-dahang hinawakan ni Leon ang kanyang mga daliri. Sa isang banayad at makahulugang galaw, dahan-dahan niyang inalis ang singsing mula sa daliri ni Winona at tahimik na inilapag iyon sa ibabaw ng kahoy na mesa. Hindi mo na kailangan ang simbolong ito ng kanyang pagmamay-ari, bulong ni Leon habang nakatitig sa kanyang mga mata. Mula ngayon, malaya ka na. Isang pakiramdam ng labis na kaginhawaan ang lumaganap sa puso ni Winona. Tumingin siya kay Leon at nagsimulang magkwento tungo sa nakaraan. Ibinahagi niya ang mga alaala ng kanyang yumaong ina, kung paano binuo ang mga resipe ng pamilya Alcaraz ng may pagmamahal, hindi dahil sa kasakiman. Sinabi niya na ang pagbawi sa mga pamanang ito ay ang tanging paraan upang mabigyan ng hustisya ang alaala ng kanyang mga magulang. Magkasama nilang binuo ang huling plano para sa gabi ng bukas. Sa huling pagkakataon, bago umalis si Leon, nagdaop ang kanilang mga palad ng napakahigpit. Isang tahimik na panunumpa na walang sino man sa kanila ang susuko sa laban. Ngunit sa labas ng silid, habang pababa si Leon, lihim na nakikipag-usap si Jericho sa kanyang pinagkakatiwalaang security team sa isang madilim na sulok ng pasilyo. Bukas sa gabi ng anibersaryo, harangan ninyo ang lahat ng labasan ng hotel. Malamig na utos ni Jericho sa kanyang mga tauhan. Walang sino man ang pwedeng lumabas o pumasok ng walang pahintulot ko, lalo na ang asawa ko. Kung may susubok na tumakas, pigilan ninyo sa kahit anong paraan. Kinaumagahan, sumapit na ang araw ng ika-50 anibersaryo ng kumpanya. Sa loob ng kanyang silid, binuksan ni Winona ang kanyang aparador. Nilagpasan niya ang kanyang mga nakagawiang damit na kulay itim at malulungkot na kulay. Sa halip, kinuha niya ang isang napakaganda at rukro na pulang bestida. Isang kulay ng pag-asa, kapangyarihan at digmaan. Isinuot niya ito, inayos ang kanyang buhok at naglagay ng pulang kulay sa kanyang mga labi. Mukha siyang isang reyna na handang harapin ang kanyang huling laban. Lumabas si Winona sa kanyang silid. Ang matalim na pagtama ng takong ng kanyang sapatos ay umaling-awngaw sa makintab na hagdanang gawa sa marmol, tila isang hudyat ng pagmartsa patungo sa digmaan. Nabalot ng ningning ng mga kristal na dekorasyon at gintong palamuti ang malawak na bulwagan ng hotel. Ngayong gabi, ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, mga kasosyo at mga mamamahayag ay nagtipon upang ipagdiwang ang ika-50 anibersaryo ng Alcaraz Foods. Sa gitna ng karangyaan, naglalakad si Doña Celestina na tila isang reyna. Suot ang kanyang pinakamagarang hiyas habang masayang nakikipag-usap sa mga kilalang panauhin. Sa tabi ng matanda ay si Fina. Suot nito ang isang hapit at eleganting bestida na sadyang nagpapakita ng kurba ng kanyang tiyan, kung saan naroon ang dinadalang sanggol. Pinapanatili niya ang banayad ng ngiti, tila ipinagmamalaki sa lahat na siya ang magiging bagong mukha at kinabukasan ng pamilya at kumpanya. Hindi naman nagpaawat si Tita Perla sa pagkalat ng mga balita sa bawat sulok ng bulwagan. Lihim nitong ibinubulong sa bawat grupo ng mga bisita ang kanyang mga narinig. Alam niyo ba, talagang malala na ang sakit ni Winona. Sabi ni Celestina ay hindi na raw nito makilala ang sariling asawa. Kaya nga ililipat na kay Fina ang pamamahala. Napakabait talaga ni Jericho. Tiniis ang lahat ng hirap para sa asawa niya. Bulong ni Tita Perla habang sumisipsip ng mamahaling alak. Umakyat si Jericho sa entablado. Sinalubong ng palakpakan ng mga tao. Ang liwanag ng spotlight
ay nakatutok sa kanya habang hinahawakan niya ang mikropono ng may kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Jericho. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at karisma. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 50 taon ng tagumpay ng Alcaraz Foods. Ipinagdiriwang din natin ang kinabukasan, ang diwa ng pamilya, ang tradisyon, at ang susunod na henerasyon na magpapatuloy ng pamanang iniwan ng ating mga magulang. Tumingin siya kay Fina at inilahad ang kanyang kamay. Nais ko pong ipakilala ang ating bagong creative director, ang taong magdadala ng makabagong lasa at magpapatuloy ng ating mga lihim na resipe, si Josefina Vergara. Umakyat si Fina sa entablado, nagkunwaring naiiyak sa tuwa habang kumakaway sa mga tao. Humawak siya sa braso ni Jericho, nagpapakita ng isang perpektong larawan ng tagumpay. At bago natin saksihan ang opisyal na video ng kasaysayan ng ating pamilya, itinuro ni Jericho ang malaking screen sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man matapos ng technician ang kanyang gagawin, biglang bumukas ng malawak ang 2 malalaking pinto ng bulwagan. Ang malakas na liwanag mula sa labas ay lumikha ng isang malaking anino sa gitna ng pasukan, dahilan upang mapalingon ang lahat ng mga panauhin. Ang spotlight ng entablado ay kusa ring lumipat patungo sa pinto. Pumasok si Winona. Suot niya ang isang napakaganda at rokro na pulang bestida na gawa sa sutla, na dahan-dahang humahaba sa kanyang likuran sa bawat hakbang. Ang kanyang makeup ay perpekto. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at marangal na anyo, malayo sa hitsura ng isang babaeng nawawala sa katinuan. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Dr. Leon Montenegro, suot ang isang pormal na itim na Amerikana, matangkad at matatag na sumasabay sa kanyang bawat hakbang. Nabalot ng bulungan ng buong bulwagan, nanlaki ang mga mata ng mga bisita, kabilang si Tita Perla na muntik nang mabitawan ang kanyang baso. Si Winona ba yan? Sabi nila ay baliw siya? Bakit napakaganda niya ngayon? Sa ibabaw ng entablado, tuluyang nawalan ng kulay ang mukha ni Doña Celestina. Nanginig ang mga kamay ni Jericho na hawak ang mikropono, habang si Fina naman ay nanigas sa kanyang kinaroroonan. Dahan-dahang umakyat si Winona sa mga hagdan ng entablado. Bawat hakbang ay puno ng kasiguraduhan. Nang dumaan siya sa harap ni Fina, bahagyang huminto si Winona. Inayos niya ng bahagya ang kanyang magandang kwintas. Inilapit ang kanyang mukha sa tainga ng pinsan at bumulong ng napakahina. Ang ganda ng damit mo, Fina. Sayang, hiram lang. Tuluyang lumampas si Winona at lumapit sa podium. Sa harap ng gulat na mukha ni Jericho, dahan-dahan ngunit mariin niyang kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na hawak ng kanyang asawa. Humarap siya sa daan-daang bisita nang may magandang ngiti na may dalang talim ng digmaan. Samantala, sa loob ng technical control room sa likod ng bulwagan, ang pinto ay nakakandado na mula sa loob. Ang technician ay nakatalis sa kanyang upuan habang isang hindi kilalang kamay ang mabilis na nag-insert ng USB sa pangunahing system ng projector. Tumingin si Winona sa madla, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago nyo ipagdiwang ang bago nyong pamunuan, may gusto sana akong ipapanood sa inyo. Isang tunay na kwento ng pamilya Alcaraz. Sandaling namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan at ang malaking screen sa kanyang likuran ay biglang umilaw. Ngunit sa halip na ang corporate video ng kumpanya ang lumabas, isang mahinang ugong ng static mula sa mga malalaking speaker ang bumasag sa katahimikan ng buong silid. Ang mahinang ugong ng static mula sa mga malalaking speaker ng bulwagan ay biglang napalitan ng isang napakalinaw na boses. Ito ang boses na naging dahilan upang mapatigil ang buong silid. Tila ba ang lahat ng hininga ng mga panauhin ay sabay-sabay na pinatid ng katotohanan. Bukas na bukas, ipapapirma ko sa kanya ang papeles ng kumpanya. Madaling lokohin ang taong wala sa katinuan. Sinisiguro ko sa iyong mapapasa akin din ang lahat ng ito.
Wala nang magagawa ang baliw na yon. Umagos ang mga salitang yon sa bawat sulok ng bulwagan. Nakilala ng lahat ang boses ni Jericho at ang malanding tinig ni Fina. Ang mga bisita ay napasinghap sa matinding gulat at ang bulungan ng kahihiyan ay mabilis na lumaganap. Nanlilisik ang mga mata ni Fina sa takot at galit. Humarap siya sa gilid ng entablado at sumigaw ng walang kontrol. Patayin ninyo yan! Patayin ninyo ang tunog! Nasaan ang mga technician? Mga walang kwenta kayo! Ngunit walang sino mang sumunod. Ang pinto ng technical room ay nananatiling nakakandado mula sa loob at ang system ay ganap na kontrolado ng mga tauhan ni Leon. Sumunod na umilaw ang malaking screen sa likuran ni Winona. Isa-isang ipinakita doon ang mga malilinaw na larawan ng mga dokumento. Ang opisyal na saoke ng bangko na nagpapakita ng paglilipat ng milyon-milyong pondo ng Alcaraz Foods patungo sa account ni Fina sa Switzerland. Ang opisyal na DNA paternity test na nagpapatunay na si Jericho ang ama ng dinadalang bata ng kanyang pinsan. At ang mga pekeng sertipiko ng doktor na pilit na ginamit upang patunayang baliw si Winona katabi ng mga resibo ng pagbili ni Jericho ng mga iligal na gamot para sa isip mula sa itim na merkado. Dahan-dahang humakbang si Winona patungo sa kanyang biyenan na si Doña Celestina. Hawak niya ang makapal na kopya ng mga pekeng dokumentong medikal at marahas na name o inihagis ang mga ito sa paanan ng matanda. Sino ngayon ang baliw, ma? Ang boses ni Winona ay matatag, malamig, at umabot sa bawat pandinig sa bulwagan. Ako ba na nawalan ng anak dahil sa kapabayaan ninyo? O kayong tatlo na nagbenta ng inyong kaluluwa para sa pera ng aking pamilya? Nanginig ang mga labi ni Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Wala siyang mahanap na kahit anong salita upang gamitin ang kanyang paboritong sining ng gaslighting sa harap ng daan-daang testigo na noon ay nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Dahil sa matinding kahihiyan at pagkatalo, tuluyang nawalan ng kontrol sa sarili si Jericho. Sumigaw siya ng marahas at sumugod patungo kay Winona. Itinataas ang kanyang kamay upang saktan ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Jericho, mabilis na humarang si Leon Montenegro sa kanyang harap. Sa isang mabilis at matatag na galaw, nagpakawala si Leon ng isang malakas na suntok na tumama ng diretso sa panga ni Jericho. Bumagsak si Jericho sa makintab na sahig ng entablado, hawak ang kanyang mukha habang nangingisay sa matinding sakit. Mula sa gitna ng mga VIP table, sabay-sabay na tumayo ang tatlong matatandang miyembro ng Board of Directors na tapat sa yumaong ama ni Winona. Hawak ng isa sa kanila ang isang mikropono at nagsalita ng may awtoridad. Dahil sa napatunayang pandaraya, pagnanakaw ng pondo, at ang paggamit ng huwad na lagda na aming napatunayan sa tulong ni Mrs. Winona, opisyal naming tinatanggal si Jericho Alcaraz sa posisyon bilang CEO at miyembro ng board ng Alcaraz Foods. Ibabalik ang buong kapangyarihan sa tunay at tanging tagapagmana. Si Winona Alcaraz, bumukas ang mga pinto ng bulwagan. Pumasok ang ilang mga pulis na suot ang kanilang mga asul na uniforme. Naglakad sila ng diretso patungo sa entablado, hawak ang mga opisyal na warrant of arrest para sa kasong panluloko, pagnanakaw ng pondo, at paghawak ng iligal na gamot ni na Jericho at Fina. Sa tindi ng kahihiyan, hiya, sa harap ng buong mataas na lipunan ng Manila, tuluyang nawala ng malay si Doña Celestina at natumba sa sahig. Si Fina naman ay napaluhod, umiiyak ng hysterical habang hawak ang kanyang tiyan. Tumingin siya sa kanyang mga kamag-anak, kabilang si Tita Perla, ngunit lahat sila ay tumalikod at nagkunwaring walang nakikita. Wala ni isa mang kamay ang lumapit upang tulungan sila. Sa dulo ng bulwagan, malapit sa gilid ng pinto, nakatayo si Nanay Rosa. Umuulan ng mga luha sa kanyang kulubot na pisngi, ngunit ang kanyang mga labi ay may dalang isang napakaganda at marangal na ngiti. Pinapanood niya ang batang inalagaan niya na sa wakas
ay nabawi na ang kanyang buhay at dignidad. Nang magsimula ng asikasuhin ng mga pulis ang pag-aresto, lumingon si Winona upang hanapin si Leon. Gusto niyang ibahagi sa lalaki ang unang sandali ng kanyang kalayaan. Ngunit wala na si Leon sa tabi niya. Mabilis siyang bumaba ng entablado, hinanap ang matangkad na anyo ng doktor sa gitna ng gulo ng mga tao, ngunit tuluyan na itong nawala. Nang makarating siya sa bakanting lamesa, kung saan dapat nakaupo si Leon, nakita niya ang isang puting sobre na may nakasulat na kanyang pangalan sa isang pamilyar at eleganteng sulat kamay. Binuksan niya ito at binasa ang maikling mensahe sa loob. Patawad, Winona. Oras na para harapin ko ang sarili kong mga kasalanan. Hindi ko kayang manatili sa tabi mo habang dala ko ang lihim ng nakaraan ng aking pamilya. Nanatiling nakatitig si Winona sa sulat habang ang bulwagan ay puno pa rin ng ingay ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Kinabukasan, sa loob ng malamig at madilim na selda ng lokal na kulungan, nakaupo si Jericho sa isang sulok. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang mamahaling damit, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Winona na nakatayo sa labas ng rehas, mabilis siyang lumapit at humawak ng mahigpit sa bakal. Winona, patawarin mo ako. Mahal ko. Umiiyak na pagsusumamo ni Jericho habang pilit na inaabot ang mga kamay ng kanyang asawa. Nakit lang ako ni Fina. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Mahal kita, Winona. Tandaan mo ang mga panahong nagsisimula pa lang tayo, nung wala pa tayong pera, ngunit masaya tayo. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Winona nang may ganap na lamig sa kanyang mga mata. Wala siyang naramdamang galit, tanging matinding habag sa isang lalaking naging alipin ng sariling kasakiman. Kinuha niya ang mga papeles ng annulment o pagpapawalang bisa ng kasal mula sa kanyang bag at dahan-dahang isinuot ito sa siwang ng mga rehas. Wala na ang Winona na kilala mo, Jericho. Ang boses ni Winona ay mahina, ngunit may pinal na kapangyarihan. Pinatay mo na siya sa araw na pinili mong ipagpalit ang aming anak sa kasakiman mo. Tumalikod si Winona at naglakad palayo. Hindi na pinakinggan ang mga huling sigaw at pagmamakaawa ng kanyang dating asawa. Matapos iyon, naglakbay si Winona patungo sa isang masikip at mahirap na komunidad sa dulo ng lungsod. Doon ay pansamantalang nanunuluyan si Fina matapos siyang palayasin sa mansyon at ma-freeze ang lahat ng kanyang ninakaw na pera. Nakaupo si Fina sa loob ng isang barong-barong, tila isang lantang gulay habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Nang pumasok si Winona, nanlaki ang mga mata ni Fina sa takot. Inaaakalang darating ang kanyang pinsan upang saktan siya o maghiganti. Ngunit lumapit lamang si Winona at dahan-dahang inilapag ang isang sobre ng pera sa ibabaw ng kahoy na lamesa. Ito ay sapat na pondo para sa iyong panganganak at para sa kaligtasan ng bata, Fina. Malumanay na pahayag ni Winona. Sa araw na ito, tinatapos ko na ang lahat ng tinatawag mong utang na loob. Hindi na kita pamilya at hindi na kita kaaway. Huwag mo nang papasukin ang iyong anino sa aking buhay. Tinitigan ni Fina ang sobre ng pera at doon ay tuluyan siyang napahagulgol. Napagtanto niya ang tindi ng kanyang pagkatalo. Hindi dahil sa nawala ang kayamanan, kundi dahil nawalan siya ng isang kapatid na handang magsakripisyo para sa kanya. Para lamang sa isang lalaking gagamitin din pala siya. Ang bigat ng kanyang sariling karumihan ay tuluyang dumurog sa kanyang pagkatao. Pagbabalik ni Winona sa kanyang tahimik na silid sa mansyon, binuksat niya ang buong sulat na iniwan ni Leon. Sa bawat talata, nalaman niya ang buong katotohanan. Si Leon ay ang anak ni Carlos Montenegro, ang karibal sa negosyo na tuluyang bumagsak dahil sa marahas na taktika ng yumaong ama ni Winona. Maraming taon na ang nakalipas. Ang pagbagsak na iyon ang naging dahilan ng pagkasira ng isip ng ama ni Leon at ng maaga nitong kamatayan. Nais ko sanang gamitin si Jericho upang sirain ang inyong pamilya, Winona.
Sulat ni Leon. Ngunit nang makita ko ang tindi ng iyong pagtitiis, ang tamis ng iyong puso, sa kabila ng dumi ng paligid mo, napagtanto kong wala kang kasalanan. At sa pagprotekta ko sa iyo, nahanap ko ang sarili kong kaligtasan. Patawad, dahil lumapit ako sa iyo nang may lason sa aking puso. Hindi ako karapat-dapat na manatili sa iyong tabi. Mabilis na tinupi ni Winona ang sulat. Alam niya kung saan pupunta si Leon. Sa pantalan, kung saan sasakay ito ng barko patungo sa malayong lalawigan upang takasan ang kanyang sariling kasalanan. Sumakay si Winona sa kanyang sasakyan at naglakbay ng mabilis patungo sa pantalan. Habang lumulubog ang araw at nagdidilim ang langit, narating niya ang gilid ng dagat. Nakita niya ang matangkad na figura ni Leon na may dalang isang bag. Naglalakad patungo sa pasukan ng barko. "Leon!" Sigaw ni Winona, sapat upang mapalingon ng doktor. Napatigil si Leon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang babaeng suot pa rin ang bahagi ng pulang bestida, papalapit sa kanya habang hinahabol ang hininga. "Winona, bakit ka nandito? Dapat ay inaasikaso mo ang kumpanya." Nag-aalalang tanong ni Leon. Humarap si Winona sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng pag-asa. "Hindi ako ang nakaraan ng pamilya natin, Leon, at hindi ikaw ang kasalanan ng ama mo. Huwag mong talikuran ang buhay na maaari nating simulan ng magkasama." Natigilan si Leon. Ang mga pader ng kasalanan at paghihiganti na binuo niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tuluyang nyanig ng mga salita ni Winona. Binitiwan ni Leon ang kanyang bag sa semento. Humakbang siya nang mabilis patungo kay Winona at niyakap ito ng napakahigpit. Ibinaba ni Leon ang kanyang mukha sa leeg ng babae at doon ay tahimik siyang umiyak. Isang iyak ng isang lalaking, sa wakas, ay pinatawad na ang sarili. Ang mabigat na tangja ng galit sa kanyang puso ay tuluyang nadurog at naging abo. Nanatili silang magkayakap habang ang huling sikat ng araw ay unti-unting naglalaho sa abot tanaw. Ang marahang paghampas ng alon sa pampang ay sumabay sa banayad at matatag na pintig ng kanyang puso. Isang pusong sa wakas ay nakalaya na mula sa nakaraan. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga mantsa ng nakaraan at nag-iiwan ng bagong lupa para sa mga bagong simula. Ang Alcaraz Foods ay hindi nakilala bilang isang kumpanyang pinatatakbo ng kasakiman. Binago ni Winona ang pangalan nito patungo sa lasa ng ina. Ang dating malamig na mga tanggapan ay naging isang malaking pundasyon na nakatuon sa pagtulong, pagpapakain at pagbibigay ng trabaho sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan sa tahanan at mga solong ina. Ang mga lihim na resipe ng kanyang ina ay hindi na nakakulong sa isang madilim na kaha de yero. Ginagamit na ito ngayon upang magbigay ng pag-asa at bagong buhay sa mga taong nangangailangan. Sa likod ng mga rehas ng pambansang bilangguan, patuloy na binubuno ni Jericho ang kanyang hatol dahil sa kasong pagnanakaw at panloloko. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nakalimutan ng mataas na lipunan na pilit niyang inakyat noon. Si Doña Celestina naman ay nagpapalipas ng kanyang mga huling araw sa loob ng isang tahimik na bahay kalinga para sa mga matatanda. Walang sino mang kamag-anak ang dumadalaw sa kanya. Sa huli, napagtanto ng matandang matriarka na ang kanyang labis na pagpapahalaga sa pekeng dignidad ng pamilya ang mismong nag-iwan sa kanya na walang pamilya sa kanyang pagtanda. Samantala, si Fina ay namumuhay ng simple sa isang malayong lalawigan, nagtatrabaho bilang isang ordinaryong kahera upang palakihin ang kanyang anak. Bagaman mahirap ang buhay, natututunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang kayamanang nakuha mula sa pagkakanulo ay walang dalang kahit anong tamis. Tanging kapaitan lamang. Sa isang maliit at magandang bahay malapit sa tabing dagat, malayo sa ingay ng lungsod, abala si Winona sa paghahanda ng hapunan. Ang silid-lutuan ay napupuno ng mainit na sikat ng araw at ng mabangong amoy
ng mga tradisyonal na pampalasa na nakagawian ng kanyang ina. Wala na ang mga marangyang handaan na puno ng mga taong may suot na maskara ng kasinungalingan. Ang mayroon na lamang ay isang simpleng mesa para sa mga taong tapat sa isa't isa. Pumasok si Leon mula sa hardin. May dalang ilang sariwang bulaklak na kanyang pinalago. Dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ni Winona, ipinatong ang kanyang mga kamay sa baywang ng babae at nag-iwan ng isang banayad at mainit na halik sa kanyang buhok. Narinig nila ang masiglang halakhak ng isang maliit na batang babae na naglalaro sa damuhan sa labas. Ang kanilang anak na pinangalanan nila sa yumaong ina ni Winona. Ang bawat tunog ng tawa ng bata ay tila isang himig ng ganap na paggaling ng mga sugat ng kanilang nakaraan. Humarap si Winona kay Leon, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito at hinayaang lamunin sila ng katahimikan ng hapon. Pinatawad ko na sila, Leon, bulong ni Winona habang nakatitig sa kanilang anak na naglalaro. Hindi dahil karapat-dapat sila sa aking pagpapatawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan ng aking sariling isip. Ang pagtira sa galit ay tila pag-inom ng lason at pag-asa na ang kaaway mo ang mamatay. Nahanap na ni Winona ang kanyang ganap na kapayapaan. Ang kanyang puso na dati ay pinuno ng laso ng pagkakanulo ay nagkaroon na ng puwang para sa pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Isang pag-ibig na nagmula sa kanyang sarili at ibinahagi niya kay Leon. Tumingin si Winona sa huling sikat ng araw na nagpapakulay sa langit ng ginto at orange. Sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento, iniwan niya ang isang huling mensahe ng kanyang paglalakbay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi kailanman matatagpuan sa walang katapusang pagtitiis at pagsasakripisyo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Hindi ka masamang tao kung pipiliin mong iligtas ang iyong sarili mula sa mga taong sumisira sa iyo. Dahil minsan, ang pinakamahirap, pinakamatapang at pinakamagandang pagmamahal na maibibigay mo sa mundong ito ay ang pagmamahal sa iyong sariling halaga. Humigpit ang yakap ni Leon sa kanya habang ang gabi ay dahan-dahang bumababa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot sa dilim dahil ang kanilang mga puso ay may sarili ng liwanag na magtuturo ng daan patungo sa bukas.